sa ating lahat, no? Gusto kong palakpakan muna natin ng Lord. Yun. And dahil parang nanlalamig na ang panahon, kasabay ng ating mga kapatid. Yun. Yun, tama. Ngayong umaga, ngayong madaling araw, ang gustong iparating ng Lord sa atin is sa John chapter 12 verse 37 to 44. Pero bago yun, manalangin muna tayo. Lord, salamat Panginoon sa umaga na ito, Panginoon, sa magandang umaga, God, na ipinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. And Lord, salamat dahil sa buhay ng bawat isa sa katabi namin, Panginoon, is ito yung nagiging inspirasyon namin, Panginoon. Salamat po. Salamat nawa na maintindihan namin ang iyong salita ng may galak sa puso, Panginoon. Ikaw ang manguna sa kalagitnaan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino po pwedeng magbasa sa 12? John 12. 37:44. Ay, to 45 na po. 37 to 45. 37. Tagalog. Sino mo may Tagalog? Pasigaw po ng malakas. Sige pa. John 12 verse 37 to 45. 37. Bagamat nakita nilang gumawa siya ng maraming kababalaghan, hindi rin sila sumampalataya sa kanya. Gagayon, natupad ang sinabi ng propeta Isaiah. Panginoon, sino ang naniwala sa mga salitang nila sa amin? Kanino pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Tulad ng sinabi ni Isaiah, hindi sila makapaniwala sapagkat pinulog niya ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang ulo upang hindi sila makakita ni makaunawa ang kanilang mga isip o manumbalik sa akin upang sila'y magaling ko. 41. Sinabi ito ni Isaiah sapagkat nakita nila niya kung gaano matakila si Jesus at nagsalita siya tungkol sa kanya. Gayunpaman, maging sa mga pinuno ng mga Hudyo ay marami ang sumampalataya sa kanya. Ngunit hindi nila pinahayag ito dahil takot sa mga Pariseo. Baka sila'y itiwalag sa sinagoga sapagkat inibig kanilang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan ng Diyos. 44. At malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. 45. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya. Yon. Sa scenario po ito, mga kapatid, merong tatlong grupo ng mga tao. Una is yung mga unbeliever. Kasi pagkatapos ng mga ginawa ni Jesus na signs and wonders, mga healing, 'di ba? Mga himala na nangyayari. May mga unbeliever pa din. Ibig sabihin, itong mga taong to is parang matitigas yung mga puso. 'Di ba? Siguro si Jesus nagpagaling nung halimbawa lang, no? Nagpagaling ng bulag. Nakakita kasi hindi ngayon yung mga unbeliever, ang galing Ang galing lang, parang ganoon lang, 'di ba? Hindi sila naniwala at sumunod, 'di ba? 'Di ba sa Bible kapag sinabi nilang naniwala, sabihin parang sumunod, 'di ba? Parang pinagaling yung kay Zacchaeus, 'di ba? Pinagaling niya yun, Zacchaeus yun. Si Bartimaeus pala yun. Sabi ko. And then, sumunod kay Jesus. Ibig sabihin, parang tinumanggap and then, namampalataya. Yun yung ibig sabihin po, di ba?
meron yung mga unbeliever, ito yung mga matitigas yung ulo. Ibig sabihin, talagang, yung mga, example din, yung tinawag ni Jesus, pumili siya yung, magpapaalam muna ako sa magulang ko ba yun? Ganon. Di ba? Sabi na ni Jesus, at sumama ka sa akin, di ba? Parang ganon. Pero, ang nangyari sa kanya, isa magpapaalam pa siya. Humingi pa siya ng permiso. Sabihin, talagang, hindi pa siya willing. Si Jesus na nagsabi sa kanya, di ba? And then, yung mga taong to, ito rin yung mga hindi nakakaintindi sa salita ng Lord, di ba? Tama po ba yun? Kasi yung mga nakakilala pa ng unbeliever, alam ko, dito, wala nang unbeliever dito. Di ba? Yung mga hindi nakakaintindi ng salita ng Lord. Halimbawa, sinabi mo, alam mo kapatid, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given unto you. Hindi nga naintindihan. Paano mo unahin ko? Madaya akong labahin, di ba? Paano unahin si Lord? Ang aga-aga pa, baka tulog pa yun, di ba? Hindi nila naiintindihan yung salita ng Lord. Sabi, maging asin ka, di ba? Paano magiging asin? Ang putla-putla na niya, parang, di ba? Hindi nila naiintindihan kahit anong paliwanag mo. Kasi nga, talagang matigas yung puso nila. And then, ito din, sila din yung mga hindi nakakaintindi sa gawain ng church. Tama po ba yun? Nagagess niyo po ba yun? Di ba yung iba? Ang aga-aga naman nun, ang ingay-ingay. Di ba? Ang mga ating mga fellow kababayans. Di ba? And then yung iba naman, mahilig lang sa magic o kaya sa mga ano. Yung parang katulad nito. Katulad, example po yung kasama ni Moises na iniligtas niya mula sa Ehipto, di ba? Biruin mo, hinati na ni Lord yung dagat, di ba? Tapos, ano pa ba mga ginawa niyang kakaiba? Pero, yung mga taong yun na naligtas na, isumamba pa rin kay, kay Kuya Kay, ay kay, dun sa gintong donkey, di ba? Kala nila, yung gumawa ng magic na yun, Hindi na magic yun, Isa yung, gawa ni Lord para sa kanila. And then, pangalawang grupo ng tao is yung mga secret believer. Diba? Secret believer. Ayan pong secret believer, pwede rin po yan sa mga Christians. Naniniwala po ba kayo? Yung mga secret believer, yan po yung yung mga, eto sabi dito, yet at the same time, many even among the leaders believed in Him. But because of the Pharisees, they would not confess their faith for fear they would be put out of the synagogues. Di ba? Ibig sabihin, ito yung mga tao na nakita na nila na may himala si Lord, talagang sobrang galing ni Lord at naniwala sila doon. Pero hindi nila sinabi sa iba. Ginawa nilang secret. Di ba? Ibig sabihin, nakakilala ka na, hindi mo pa sinabi sa iba na Kristiyano ka. Halimbawa, ikaw, nagtanong teacher mo, sino dito ang Christian? Sabi ng katabi mo, ito. Hindi ako Kinakahiya mo kasi nga, tinitignan ka. Ba't mo kaya kinakahiya? Kasi nga, pag Christian ka, titignan ng testimony mo, di ba? Kailangan, maganda testimony mo sa iba. Kung paano ka nagbibigay, madamot ka pala. Christian ba yan? Di ba? Kaya mas maganda, itinago mo na lang, di ba? Pero hindi po maganda yon yung secret believer. Sabi dito, yung mga secret believer na yan yung mga takot sa tao. Naniniwala ba kayo doon? Yung tao na, yung normal na tao, takot yan na sasabihin nila. Sabihin, Kristiyano ka na, ganyan ka pa. Takot sila sa ganun, di ba? Kristiyano ka na, ba't ang tari pa rin ng itsura mo? Kristiyano ka na, nakataas pa rin yung kilay mo, di ba? And then, takot din yan sa mga iniisip din ng mga tao. Natakot yan sa ibig sabihin parang, kung nakikita nila sa'yo yung parang, yung mga maling nakikita nila sa'yo, doon ka natatakot kasi napupunahan ka. Pero dapat, bilang Kristiyano, dapat di tayo natatakot kasi malinis tayo, alam natin na malinis tayo. Tama ba yun? And then, yung secret believer na yan yung mga nahihiya sa katayuan nila bilang isang Kristiyano. Halimbawa, isang Kristiyano ka ng regular na magsimba.
lagi ka napupuna, naku, ang banal-banal naman na itong taong ito. Di ba? Parang nahihiya ka kasi parang, ayoko nung, parang masyadong banal. Di ba? Lalagpasan daw ako sa langit, sabi ni Pastor. Di ba? O dapat, bilang isang Kristyano, maging proud ka pa sa ginagawa mo na gano'n, di ba? Sino dito proud? Gumising ng maaga, nakikita ng mga kapitbahay, di ba? Pag umaga, nakikita sasabihin ng kapitbahay, aga-aga mo, saan pumupunta? Ha? Kaya ng kapitbahay mo, rumaraket ka, hindi naman. Di ba? And then, pangatlo is yung mga open believer. Ito yung mga pagkakita ng mga ginagawa ni Jesus. Halimbawa, nakapagpabuhay ng patay si Jesus, nakita nila. Tatakbuhin kagad sa kanto ng diyam, pasisigaw doon, nakapagabuhay ng patay si Jesus, di ba? Excited pa yan na sabihin sa iba kung gaano ka-great sila, di ba? Yan din yung mga taong may pusong may pusong totoo. Totoo yung puso yan, nakaset na yan. Ibig sabihin, kapag nakabasa ng maganda-gandang devotion at nagrema ng matindi yan, sasabihin kagad sa yan, kapatid yan, di ba? Yan yung mga pusong nakaset na para sa gawain ni Lord. Ito, and then, yan din yung tama ang tibok ng puso mo. Di ba? Tama kung sino yung nagmo-motivate sa'yo, tama yung set ng pag-iisip mo kung ano dapat gagawin mo sa araw-araw. Sabihin yung task mo, tama na din. Sabihin, ano ba yung huling habilin ni Lord sa atin? Anong verse? Matthew 28:19. Anong pong sabi doon? Therefore, go all nation, baptizing them, di ba? Sabihin, yung task mo na yon, utos sa atin, hindi lang sa mga pastor, hindi lang sa mga leaders, lahat po tayo kasama doon. Hindi po sinasabi na, ay, hindi ko gift yan, mag-disciple. Hindi po gift yan, kasi utos po yan. Di ba? Nasabi, ay, hindi ko gift na maging leader. Dito na lang ako na tatayo at papalakpak pag praise and worship. Di ba? Hindi ko gift yung leader. Hindi po talaga gift yan, kasi utos po ni Lord yan, required po tayo dyan. Amen? And then, yung mga open believer, yung mga busy lagi sa assignment nila. Ano ba yung mga assignment bilang Kristiyano? Prayer life natin, devotion, kapag 90 days challenge natin, di ba? Ayan yung mag-invite pa tayo. Busy ka lagi dyan. Ibig sabihin, meron ka nakaset na oras para gumawa niyan. Sa devotion mo lagi, hindi lang basta putyo-putyo yung devotion mo, di ba? Excuse me po. And then, may heart na disciple. Sound check. And then, ito, may heart na disciple. Ang disciple po, hindi lang yan yung Kristiyano na lang, normal na Kristiyano lang. Sabi sa dictionary nga lang, babasahin mo. Nag-iiba ang boses ko, tol. Tapos, yung disciple, yan yung mga nakikinig sa mga turo. 7, kung disciple ka, hindi ikaw yung nakangangalang kapag may nagsasalita sa harap, o kaya nakangangalang kapag sinasabihan ka ng pastor mo. Ikaw yung talagang niyak ka pa, tapos talagang ina-apply mo pagkatapos ituro sa'yo. Yun po yung mga disciple. And then, sabi dito sa verse 46, pakibasa nga po. Whoever believes in me should not abide in darkness. Sige po. Ayun na po. Yun. Okay na ba yun? Di ba? Ulitin ko, I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness. Tulad ng itinuro ni Pastor, no, yung light and salt and light, dapat di tayo napupunta kasi si Lord is light of the world din. And then, kapag ikaw naniwala sa Kanya, talagang maliliwanagan ka din. Di ba?
And then kapag ikaw ay hindi naniwala at nabaling ang paningin mo sa ibang tao o sa ibang bagay na nauunahan yung oras mo sa Lord, ibig sabihin, hindi ikaw ilaw ng mundo, dilim ka ng mundo. Baka may pagkasama kang Kristiyano, is mas nagiliwanag pa siya kaysa sa'yo, mapatay sinding ganun. Sabihin talagang hindi consistent yung iyong Christian life, yung tinatawag na spiritual malfunction. And then eto sa tingin niyo po sa unbeliever, secret believer, and then sa open believer, ang pinaka naging honest po dito is yung open believer tsaka unbeliever. Bakit po sa tingin niyo? Kasi dalawa sa naging honest kasi talagang totoo sila sa puso nila. Yung isa naniwala, okay lang. Talagang yun yung gusto nila, hindi sila maniniwala eh. And then yung open believer naman, hindi rin sila sila yung mga naniwala naman. Ang pinakamasaklap dito is yung mga secret believer. Di ba po? Sabihin, sila yung pinaka dapat ini-stone to death. Hindi, joke lang. Sila dapat yung yung dapat na makakilala pa sa Lord, di ba? Sila talaga dapat yung maitama pa. Kasi sila yung hindi talaga sinabi. Parang nakita mo na, nakita mo na, talagang malakas na ebidensya, hindi mo pa sinabi. Di ba? Ayan na, born again ka na, ligtas ka na nga, meron ka ng mga alaga, halimbawa, ganito, yung alaga mo is sobrang excellent na, sobrang galing na, gusto na mag-cell group. Eh, kaso hindi mo sinabi sa pastor mo, talagang hindi ka tuloy nabigyan ng words of encouragement. Tapos, ayan, hindi mo na follow up. Ikaw din nag-suffer, di ba? Kung may mga magagandang nangyayari sa buhay po natin, sa cell group natin, o kaya sa buhay Kristiyano natin, maganda, sinasabi natin yan sa iba. Parang blessing lang yan, di ba? Pag may blessing ka, hindi mo sinikret, isinare mo sa iba. Di ba? Di ba? Mas binibless yung ng Lord yung mga nagbibigay ka sa matanggap. Alam natin yun, di ba? Parang blessing lang yan. Kaya, yung mga katabi nyo, i-bless nyo mamaya. Di ba? Ay, hindi nila kaya. Yun lang po ang masasabi ko sa araw na ito. Hindi sa araw ng bukas, iba naman. Yan po. Thank you.